Hindi na kailangan ni Manny Pacquiao na pumasok sa boxing ring para muling makita kung gaano kalaki ang naging epekto niya sa mundo. Sa isang simpleng paglabas lamang sa publiko sa Estados Unidos, muling napatunayan kung bakit hanggang ngayon ay nakikilala pa rin siya ng mga tao kahit saan siya mapunta. Noong August 15, 2026, dumalo si Manny Pacquiao sa isang Filipino community meet and greet sa Chicago area. Ginawa ang pagtitipon sa Chicken Ati-Atihan sa Niles, Illinois, at daan-daang miyembro ng Filipino community ang nagkaroon ng pagkakataong makita siya, makalapit, makipagkamay at magpa-picture sa dating world champion. Ayon mismo sa Philippine Consulate General sa Chicago, naging malinaw sa pagtitipon kung gaano katatag ang koneksyon ni Pacquiao sa mga Pilipino sa Estados Unidos. Pero ang mas nakakakuha ng atensyon ay hindi lamang ang dami ng mga Pilipinong natuwa nang makita ang kanilang idolo. Ang tunay na kapansin-pansin ay ang paraan kung paano patuloy na nakikilala si Manny kahit sa mga lugar kung saan hindi naman Pilipino ang karamihan ng tao. May mga pagkakataong sapat lamang ang isang sulyap para makilala siya. Walang malaking boxing arena, walang world championship belt, walang press conference, walang announcer na sumisigaw ng pangalan niya, walang ilaw ng entablado, isang simpleng paglalakad lamang. At biglang may makakapansin. Si Manny Pacquiao ba yan? Iyan ang kakaibang bagay tungkol sa kanyang kasikatan. May mga sikat na atleta na napakalaki ng pangalan sa sariling bansa, ngunit kapag lumabas sila sa ibang kontinente, hindi agad sila nakikilala. May mga world champion na kapag wala na sa kanilang prime ay unti-unting nakakalimutan ng publiko. Pero si Pacquiao ay tila may ibang klase ng marka na iniwan sa isipan ng mga tao. Kahit matapos ang maraming taon mula sa kanyang pinakamalalaking laban, may mga taong nakikilala pa rin siya sa personal. At hindi lamang matatandang boxing fans. Maging mga kabataan ay may pagkakataong nakikilala siya. May mga taong hindi Pilipino ngunit alam kung sino si Pacquiao. May mga taong hindi lumaki sa General Santos. Hindi sila galing sa Maynila, hindi sila lumaki sa Pilipinas, at hindi nila kailangang maging eksperto sa kasaysayan ng Philippine boxing para maintindihan kung sino ang taong nasa harapan nila. Ito ang dahilan kung bakit naging kapansin-pansin ang mga video at larawan ng mga taong nakikipagkita kay Manny sa Estados Unidos. Sa mga online discussion, may mga tagahanga na nagulat na kahit simpleng paglalakad lamang ni Pacquiao ay napapansin pa rin siya ng mga tao. May mga nagkomento rin tungkol sa pagiging approachable niya kapag may humihingi ng picture. At dito nagsisimula ang mas malaking kwento. Hindi lang ito tungkol sa isang celebrity na nakuna ng litrato. Hindi lang ito tungkol sa isang dating world champion na muling nakita ng mga tagahanga. Ang nangyari ay isang maliit na larawan ng napakalaking legacy ni Manny Pacquiao. Dahil kapag ang isang atleta ay nakilala sa sariling bansa, normal lamang iyon. Kapag nakilala sa sariling kontinente, kahanga-hanga na. Pero kapag lumampas na sa wika, kultura, lahi at henerasyon ang kanyang pangalan, ibang antas na iyon. At iyon ang meron si Manny Pacquiao. Mula sa isang batang nanggaling sa kahirapan, unti-unti niyang binuo ang isang pangalan na naging simbolo ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi naging madali ang simula, hindi siya ipinanganak na mayaman, hindi siya lumaki na may garantiya na magiging world champion. Wala siyang malaking pangalan noong bata pa siya. Wala siyang garantiya na magiging milyonaryo siya, wala siyang katiyakang makakarating sa pinakamalaking boxing arena sa mundo. Ang mayroon lamang siya ay talento, determinasyon, at kagustuhang mabago ang kanyang buhay. At ang mahalaga, habang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalaki rin ang naging epekto niya sa mga taong nakakakita sa kanyang kwento. Para sa maraming Pilipino, si Manny ay hindi lamang boxer. Siya ang larawan ng isang taong nagsimula sa halos wala ngunit umabot sa pinakamataas na antas ng kanyang propesyon. At para sa mga dayuhan, naging halimbawa siya ng isang atleta na hindi kailangang manggaling sa pinakamayamang bansa para maging global superstar. Sa boxing, nakilala niya ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng kanyang panahon. Nakipaglaban siya sa mga world champion. Humarap siya sa iba't ibang estilo, naglakbay siya sa iba't ibang bansa, at sa bawat laban, dala niya ang pangalan ng Pilipinas. Dahil dito, hindi na lamang naging personal na tagumpay ang kanyang mga panalo. Naging bahagi ito ng karanasan ng milyon-milyong Pilipino. Kapag may laban si Manny, nagtitipon ang mga pamilya. Nagiging sentro ng usapan ang kanyang laban.
May mga taong gumigising ng madaling araw, may mga tindahan at komunidad na sabay-sabay nanonood, may mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na naghahanap ng paraan para mapanood ang laban. At sa bawat suntok na tumatama, parang buong bansa ang nakikisabay. Iyon ang uri ng koneksyon na bihira sa sports. Kaya kahit lumipas ang kanyang pinakamagagandang taon sa boxing, hindi basta nawawala ang pangalan niya. May mga atleta na ang legacy ay nakasulat lamang sa record book. Kay Pacquiao, ang legacy ay nakasulat sa alaala ng mga tao. May nakakaalala sa kanyang unang malalaking panalo, may nakakaalala sa kanyang mga laban sa Amerika, may nakakaalala sa kanyang mga knockout, may nakakaalala sa mga laban niya laban sa mga legendang boxing, may nakakaalala sa kanyang mga training camp, may nakakaalala sa mga sandaling nagdala siya ng bandila ng Pilipinas sa mundo, at may mga taong hindi man nakapanood ng kanyang mga laban noong prime niya ay alam pa rin kung sino siya. Iyon ang dahilan kung bakit napakalaking bagay ang isang simpleng personal encounter. Kapag may taong nakakita kay Manny sa telebisyon, normal lamang iyon. Pero kapag nakita mo siya sa harapan mo, nagbabago ang pakiramdam. Ang isang pangalan na dati mong naririnig lamang sa sports broadcast ay biglang naging totoong tao. Ang isang mukha na dati mong nakikita sa poster ay biglang nasa harapan mo. Ang isang boses na dati mong naririnig sa interviews ay biglang nagsasalita sa'yo. At ang isang taong dati mong nakikita lamang na lumalaban sa ring ay biglang nakikipagkamay sa'yo. Iyan ang dahilan kung bakit may mga taong tila hindi makapaniwala kapag nakikita siya ng personal. Para sa kanila, si Manny Pacquiao ay matagal ng bahagi ng sports history. Ngunit biglang nasa harapan nila ang taong iyon. At higit pa roon, hindi siya kailangang magpakitang gilas para makuha ang atensyon. Hindi niya kailangang magsuot ng championship belt. Hindi niya kailangang maglakad papunta sa boxing ring, hindi niya kailangang magkaroon ng malaking entourage. Minsan, sapat na ang kanyang presensya. Ito ang isang bagay na mahirap ipaliwanag sa mga taong hindi nakaranas ng ganitong uri ng sports fame. Ang tunay na global icon ay hindi kinakailangang ipaalala sa publiko kung sino siya. Kinikilala siya ng publiko. At sa kaso ni Manny, paulit-ulit itong nangyayari. Sa Chicago, daan-daang Filipino community members ang nagkaroon ng pagkakataong makita siya. Ang kanyang pagbisita ay may personal na dahilan din dahil nasa Chicago siya, kasama ang pamilya, habang naghahanda ang kanyang anak na si Queen Elizabeth Queenie Pacquiao para sa college studies sa Loyola University, Chicago. Sa halip na manatiling pribado lamang ang kanyang presensya, naging pagkakataon ito para makipagkita siya sa Filipino community. At dito makikita ang isa pang mahalagang bahagi ng kanyang legacy. Hindi lamang siya kilala ng mga Pilipino sa Pilipinas, kilala rin siya ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Para sa mga migranteng Pilipino, may ibang kahulugan ang makita si Manny. Kapag matagal kang nakatira sa ibang bansa, minsan ay hinahanap mo ang mga bagay na nagpapaalala sa iyo ng Pilipinas. Ang pinakamalinaw na patunay ng pagiging legend ay hindi ang dami ng taong sumisigaw sa arena. Ito ay ang sandaling may taong tahimik na napahinto, tumingin sa iyong mukha, at napagtanto, ang taong nasa harapan ko ay si Manny Pacquiao. At doon, sa simpleng sandaling iyon, muling nabubuhay ang buong kwento ng isang Filipino boxing legend.